Breaking news, nilinaw ni Bro Edwil D. Zabala, spokesperson ng Iglesia ni Cristo, na ang posisyon ng Iglesia ni Cristo tungkol sa usapin kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay kung ano ang tama at kung ano ang nasa batas ng ating bansa ay siyang dapat pairalin. Hindi sumasang-ayon ang Iglesia ni Cristo sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa batas ng ating bansa. Naniniwala rin ang Iglesia ni Cristo na gumagana ang sistema ng hustisya sa Pilipinas. Ito, sabay-sabay po nating panoorin mga kababayan ang tagapagsalita ng INC. Ang kapatid na Edwil Zabala. Edwil, magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Kuya Jen at Kuya Nelson. Magandang hapon po sa inyo. Masarap po ba yung kape namin? Ay, napakasarap po. Salamat po ng marami. Mukhang nga naparami po yung kape na inihain namin sa inyo. Medyo nanginginig na ka po. Una po, kamusta muna kaya ka, Edwil? Mabuti po, awa ng Diyos po. Ayan, opo. Nako, simulan ko na po agad, ka Edwil, ano po, dito po sa mga maiinit na isot, marami po kasi ang mga nagtatanong sa amin mula ito nakalipas na mga araw at kung saan-saan pa. Una po, ay marami po nagtatanong kasi kung ano raw po ba ang masasabi ng Iglesia ni Cristo sa kasalukuyang sitwasyon po ng ating bansa, ka Edwin. Kuya Jen, sa iyo nang galing ang tanong. Pasensya ka na, hihingi na ako ng dispensa, Kuya Nelson. Kuya Jen, sa inyo nang galing ang tanong pero i-address ko sa audience natin. Ay, sige po, tama po. Sila po kasi nagtatanong talaga. Opo, kaya sa kanila dapat makarating. Nang mag-rally po ang Iglesia noong January 13, 2025, ang ipinanawagan po namin sa mga namiminuno sa ating bansa at malamang ay naaalala niyo po ito, kapayapaan, pagkakaisa, at unahing asikasuhin ang problema ng ating bansa at mamamayan nito kaysa yung mga hakbanging magbubunga lamang ng awayan at hidwaan. Dahil alam naman ng marami po na ang mga ito pawang pamumulitika lamang. Ang nakakalungkot po ay yung panawagang yun ng Iglesia ni Cristo tila hindi pinakinggan ng mga kinauukulan. Kaya nga po, Kuya Jen, nangyari yung mga nangyayari ngayon. Ayun, oho. Ngayon talaga yung hindi nakikinig, ano? Pero dapat po, maging specific tayo dito dahil baka hulaan nyo na kung ang dami kasi nangyayari ngayon. Ano po yung tinutukoy nyo dito na mga pangyayari ngayon? Ayun. Again, Kuya Nelson, ano po? Sa inyo nang galing ang tanong, ibabato ko ang sagot sa audience. No? Hindi naman po natin may tatatwa ng sino man. Matindi ang pagkakabahabahagi ngayon ng mga nasa gobyerno hanggang sa ating mga mamamayan. Hindi lamang tayong mga Pilipino ang nakakaalam na hindi tayo nagkakaisa. Ang nakakalungkot, maging ang mga taga-ibang bansang nagmamasid sa kaganapan po rito ngayon sa Pilipinas, alam na alam nila, hindi nagkakaisa. Oo. Malamang po, pag yung mga kapatid natin sa ibang bansa, ganyan din po sentimiento, ka Edwin, ano po? Oo. Sila po na nakakakita sa atin, may kanya-kanya silang opinion po. Oo. Ako, mabuti po, nabanggit niyo po yan, ka Edwin, ano ha? Ngayon po, ano po ba ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa usapin tungkol po sa dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ayan po, we come to the crux of the matter. Yes po, opo. Para po sa mga kababayan po natin, ang posisyon po ng Iglesia ni Cristo ay ito. Kung ano ang tama at kung ano ang nasa mga batas natin, yun sana ang dapat pairalin. Huwag po itong pilipitin para umayon sa nais ng sinuman. Hindi po sumasang-ayon ang Iglesia sa anumang hakbangin na hindi naaayon sa mga batas ng ating bansa. Sapagkat ang batas po ang salalayang nagpapanatili ng kaayusan sa ating bansa. Kapag ang batas ay binaliwala, ay nagbubunga ito ng kaguluhan, hidwaan at kawalang hustisya. Alam niyo po iyan. Sino mang Pilipino o mamamayan ng ating bansa na may ginawang paglabag sa ating mga batas, dito dapat litisin sa ating bansa. Bakit po? Sapagkat gumagana naman ang sistema ng ating hustisya. Hindi po natin sinasabing wag litisin ang dating Pangulo sa mga iniaakusa laban sa kanya. Ang sagalang amin po, nagtitiwala ang Iglesia ni Cristo sa integridad at kakayahan ng hudikatura para pagpasyahan ng ganitong bagay at usapin. Ang mga hukom natin ay may kakayahan po na gampanan ang kanilang tungkulin, na ipataw ang tamang hustisya at pairali ng katarungan sa lahat ng sandali. Kaya, hindi natin dapat isuko ang soberenya ng ating bansa sa iba.
Yan po ang posisyon natin. Ayun, malinaw na malinaw, ano ha? So, Nelson, wala palang kinalaman sa rally. Kung ano man pagkilos. Kung ano mang pagkilos sa kasabay ng kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi ito Wala po. kung ano ang batas, yun dapat na umiral. Oho, sa kasalukuyan pong pangyayari. At dapat po ay dito, litisin sa ating bansa, ano ha? Kahit yun, meron pa po ba kayo gustong idagdag sa mga nabanggit pa po ninyo? Gusto ko lang po sabihin, masarap yung kape. Huwag ko kayong madadala na Opo. imbitahan uli kami at makapagkape po rito kasama ninyo. Ayun. Maraming salamat po sa inyo sa pagkakataong ito. Ayan, maraming pong salamat, Ka Edwil. Yan po mga kababayan ko, mukhang magkakaroon talaga uli ng malawakang rally ang INC, kaya abangan po natin yan. Samantala, Amy Marcos, mukhang maganda ang kanyang sinasabi kay dating Pangulong Duterte. Marcos ako. Sabi ko, prangkahan na lang tayo. Nagkagugot ng gyot sa national panbisan Marcos ako. Nagpabilin akong amigo sa mga Duterte. Loyalist man ako kay PRRD. Sorry na lang. Tiisa na lang tayo. Gitabangan ako sa mga Duterte. Kaniadtong 2019, nung tumakbo akong senador, maong nahimo akong senador. Mas kasama man ako sa hugpong, kasama ni Vice Gov Tyron, uban-uban man kami ng kampanya. Gitabangan usab nila akong igsuon ni adtong 2022. Naging presidente naman ang akong na igsuon nga hibongbong. Gitagaan usab nila ang akong amahan sa luna sa libingan ng mga bayani. Diba, yung panganay, ako yung panganay, ako nakipag-usap kay PRRD, na ilibing na yung tatay ko. Upat na presidente nakalipas, ayaw maglibing. Ang tagal, 26 years, naghintay kami. Pati yung isang presidente na pinsan niya, ayaw ilibing yung tatay ko. Si PRRD lang naglibing. Busa dakwan, akong kabubuton kanila. Nagkagubot yun kay daghan mga ambisyoso na gusto, mamahimong presidente, karong 2028, nagmamadali. Sana wag naman nila guluhin, pati si Bongbong. Naku, maraming pugunero dyan. Yan po ating napakinggan ang mga sinasabi ni Senador Amy Marcos. Pero kayo na po bahala mga kababayan kung ano yung hatol ninyo dito kay Amy Marcos. Paki-comment na lang po sa ibaba kung ano ang magiging hatol po ninyo. Yan lamang, maraming salamat po. God bless.